Bago ang lahat, luma muna. Bago mag-umpisa ang season, ang ESPN naglabas ng top 100 best player para sa 2024. Yung mga nakalista doon, merong hindi nag-agree sa sinabi ng ESPN katulad ni Kyrie na di umano wala namang bearing yun. Ang listahan ng ESPN projected yon kung ano ang magiging ranking ng mga players para sa 2024 season. Ang The Ringer na isang sports website katulad din ng ESPN naglabas naman ng top best 100 player nila ngayong season after to ng All-Star break. Ang botohan na yon ay base sa kanilang analyst at writer. So nasa inyo na lang kung mag-agree kayo sa ranking ng binigay ng The Ringer. Yung top 10 lang ang ilalagay ko dito at mapapahaba kong top 100. So pagbabasihan ko lang yung ranking dati ng top 10 ng ESPN at yung top 10 naman ngayon season after ng All-Star base sa The Ringer. Ang nasa top 10 or number 10 ng ESPN noong October ay si Anthony Davis. Base sa bagong ranking, nilagay si Anthony Davis sa number 11. Naging all-star siya ngayong season, may average na almost 25 points, 12 rebounds at 3 assists per game. May kasama pa dong 1 steal at 2.5 blocks per game. Si AD ang isa sa mga top contender para sa Defensive Player of the Year. Ang main concern kay Anthony Davis, injury. 10 games na lang kasi matatapatan na niya ang 2020 season niya na merong mahigit 60 games. So hindi masyado nagkakaroon si AD ng attempts mula sa 3-point area. Hindi katulad ng mga nakarang season. Pinaghandaan niya pa yan ng off-season para ngayon 2024. Pero ang nag-improve kay AD, playmaking. Meron na agad siyang total ngayon na 200 assists. 19 assists na lang malalagpasan niya yung career season na meron siyang 218. Ito yung 2019. Meron pang natitira kay AD na at least 26 games. Sa number 9 ng ESPN si LeBron. Sa bagong ranking, number 12 siya. Sa edad na 39 years old, dominant pa rin si LeBron na almost 25 points, 7 rebounds, 7 assists, 1 steal at pinakamataas na percentage sa 3-point area since 2013. Meron siyang 39%. May average din si LeBron na 35 minutes per game. Nangangalabaw pa rin si LeBron, hindi pa rin humihina ang game niya. 7 games pa lang ang namimintis niya ngayong season so far at sa 4 na nakaraang season, ito ulit ang pinakamataas ni LeBron pagdating sa assist. Sa 49 games, meron agad siyang 380 assists. Yung 2020, naging point guard siya doon na meron siyang 684. Sa number 8 ng standing ng ESPN, si Shai Gilgeous-Alexander. Ng 2022, ang ranking niya pang number 48. Sa bagong ranking naman na nilabas ngayong season, pang number 6 siya. First time naging all-star starter, career season para sa kanya na 32 points, 5 rebounds at 6 assists per game. Siya din ang league leader sa steals na merong 2.3 per game. Kasama din siya sa MVP candidate, top team din ng OKC sa West. Siya ang best offensive player at isa sa best defensive player ng OKC, potential All-NBA selection at All-NBA defensive team. Bibihira ang player na makasama sa All-NBA at All-Defensive team sa parehong taon. Isa din siya sa best all-around player ngayon sa liga. Ang number 7 si Kevin Durant based sa ESPN to noong nakaraang October. Noong mga nakaraang taon din, injury prone si KD. First time din niyang nakalaro ng 48 games since 2019 bago mag All-Star. So ang Suns kilala sa kanilang medical team. So nagawan siguro ng paraan si KD para maging healthy. Si KD sa bagong ranking pang number 9 talaga siya. May average siya ngayong 28 points, 6 rebounds, 5 assists at nasa 1.3 blocks per game. Si KD ang isa sa may mataas na efficiency rating ngayong season. Meron siyang 53% sa field, 44% sa 3-point area at 87% mula sa free throw line. Yung numbers niya halos kapareho yon ng 2021 season sa Brooklyn. Sa number 6 ng ESPN, si Jason Tatum. So matagal na siya nakakasama sa top 10 ng best player sa NBA since 2020. Si Tatum ngayon sa bagong ranking, number 8. Isa sa best player sa NBA at MVP candidate din. Sila ang top team ngayon sa NBA so far, itong Celtics. Base nga sa bagong ranking, mas mature si Tatum ngayong season. Meron siyang average so far na 27 points, 8 rebounds at 4 assists per game. Usual average yun ni Tatum pagdating sa scoring at pati sa field goals. Isa din siya sa best all-around player ngayon.
Sa number 5 si Steph Curry. Lagi siyang kasama sa top 5 best player ng mga nakaraang taon dahil sa bagong ranking si Steph ay number 5 pa rin. Siguro meron magko-comment paano naging number 5 ay pang number 10 nga yung team nila. So ang usapan kasi best player hindi best team. Pero kung sa standing o ranking, mas ilalagay ko si SGA sa number 5 dahil nga two-way player siya, offense and defense, at siya din ang top 3 or top 5 sa buong liga dun. Si Steph may average ngayong season na 28 points, 4 rebounds at 5 assists per game. Nasa 42% sa 3-point area at 46% sa field. Kaya pa rin namang umiscore talaga ni Steph na mataas. Ang nagiging problema nga di umano, yung kailangan niya ng tulong. Nakikipaglaban niya ng Golden State sa number 10 sa standing. Ito rin ang ikalawang beses sa karir ni Steph na maghahabol siya sa play-in tournaments. Noong mga nakarang season, kapag last week or last 10 games ng regular season din, dun umaarangkada ang stats niya. Ang number 4 si Luka. Sa bagong ranking after ng All-Star, number 3 siya. Siya din ang leading scorer sa ngayon so far. May career high din siyang 72 points. Merong average na 34 points, 8 rebounds at 9 assists per game na merong 37% sa 3-point area at 49% sa field. Si Luka ang isa sa youngest player na naka 10,000 points sa loob ng 377 games. Number 1 offensive player ngayon sa NBA, decent number naman pagdating sa defensive rating, hindi ganong kababa. Usual number para sa mga guards, 113 sa depensa. Ang number 3 ng ESPN si Joel Embiid. Dapat mas mataas yung ranking niya kung hindi na injured. Number 4 siya ngayon sa bagong ranking. Pasok sana si Joel Embiid sa ikalawang MVP niya kaso nga nagka-injury. Prior doon may record din si Embiid na sumunod kay Wilt na merong consecutive 30 or more points and 10 or more rebounds. Umiscore din si Joel Embiid ng career high na 70 points na dapat siya ang running for scoring champion ngayong taon. Meron siyang 35 points, 11 rebounds, 5 assists, 1 steal at 1.8 blocks per game. Meron din siyang 36% sa 3-point area at 53% sa field. Si Embiid ang best shooting center mula sa 3-point area. Mali pala, free throw area pala. Sa ESPN ang number 2 si Nikola Jokic. Pero since nawala si Joel Embiid sa ranking dahil nga sa injury, siya ang number 1. Hindi lang sa Ringer kundi sa ibang mga sports website. Hindi ko masabi kasing unanimous dahil meron doon na nilagay si Luka. Nasa 26 points, 12 rebounds at almost 9 assists per game. Meron din siyang 15 triple-double so far. Ang leader kasi ngayon sa triple-double si Domantas Sabonis, big man din at international player. Si Jokic ang potential na mananalo ng MVP ngayong season. So posible pangatlo niya yon. Kaya ako sinabi pangatlo dahil yung iba mga analyst ang nilalagay doon sa first place vote si SGA. At meron din naman mga pumipili dito kay Luka para sa MVP. Ang number 1 ng ESPN si Giannis. Sa bagong ranking, number 2 siya. Nag-i-struggle yung Bucks pero number 3 so far pa rin naman sila sa East. May kasama siyang isa sa best shooter sa NBA, si Damian Lillard. So usual average pa rin kay Giannis. 30 points, 11 rebounds at career high na 6 assists. Meron pa siyang 1 steal at 1 block per game. Career high din ni Giannis mula sa 2-point area na 65% at career high din sa field 61%. Number 1 player si Giannis pagdating sa points in the paint at isa pa rin sa most dominant player sa loob ng paint. Sa top 10 players ng The Ringer na hindi kasama sa top 10 ng ESPN si Devin Booker. Kasi nilagay siya ng ESPN dati sa number 11 pero number 10 siya ngayon. May season high na 62 points, may average na 27 points, 4 rebounds at career season na 7 assists per game. Isa din si Booker sa best mid-range scorer sa NBA sa ngayon. So far, meron siyang career high na 50% mula sa field at meron siyang 37% sa 3-point area. Yung isa naman na hindi kasama sa ESPN dati at number 7 naman ngayon sa ranking si Kawhi. Nilagay kasi siya ng ESPN bilang number 24. Ang pinaka main reason nun kung bakit mababa ang ranking nitong si Kawhi dati sa ESPN ay sa injury. Noong 2022 nilagay si Kawhi bilang number 12. Since December, ang Clippers ang isa sa best team sa NBA na sabi nga ni Kevin Durant, si Kawhi pa rin ang best player ngayon. May average si Kawhi na 24 points, 5 rebounds, 3 assists at 52% sa field. Meron pa siyang 45% sa 3-point area at 89% sa free throw line. May chance si Kawhi na masama sa 50, 40, 90 club bago matapos yung season. So hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.